Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katugtungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Biyernes, adlaw sa ato ang Balaang Bata Senior Santo Niño, pitsa 14 sa buwan sa Agosto tuig 2026. Ako inyong alagad sa kahanginan, Malu Inocando Tabar. Humani ko ang tud sa alas 9 karong buntagas ng programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Kita maglangan ato daing dawaton ato ang labing uwahing pagbana-bana sa lakat sa kahimtang sa panahon. Gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Mark Gales, maayong buntag Sir. May buntag, ma'am, o sa atong mga suling kami na itong latest weather update para karong adlaw. Paday nag-apekto hapon ang southwest monsoon o habagat sa dakong bahin sa Luzon ing magbuod sa may kasadpang bahin or western section sa Visayas. Doon na po tayo ginamonitor na low pressure area na himutang gini around 2,000 kilometers silangan sa may tuming bahin sa Luzon. Sa pagkakaroon adto na siya ay moderate chance na mahimong bagyo and para niya katakon kini sa southwest monsoon o habagat dito na sa mga mosunod ng mga adlaw. And karong adlaw diri sa may Central Visayas ay na sa weekend ang daong bahin sa may Central Visayas makasinati bigabunta sa may timpo sa panahon ug sa labing hapon ng adlaw mapanaalang gyapon yung mga higayon sa mga lumalabay mga patak-patak mga baguhan gumikan ini mga localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan diri sa Kabisayaan, napagabuntay masinati nga hinay nga na sa kasarangan nila pagburo sa hangin, hindi na to ang katagatan ang dunay hinay nga na sa kasarangan ng mga pagbalod. Diri sa Cebu atong katagatan, dunay taob karong alas 11:51 sa udto, hunas unyang alas 6:45 sa gabi. Temperatura anaa magasukod around 28 to 33 degrees Celsius. Haring adlaw mosalog unya alas 6:03 sa gabi. Philippine Standard Time pasado 8 minutos na gikan alas 8 ug mao na to ang latest weather update ikan diri sa buhatan sa DOST Pagkakamakan ni si Mark Gales. Maayong buntag ug daghang salamat. Sir Mark? Yes, ma'am. Human sa atong mga nasinati nga mga pag-uwan-uwan ug paghangin-hangin sa may labay nga mga semana karon medyo nakatagamtan ng tag-init-init no, pero base sa imong giingon do natay nasigpatan nga low pressure area nga na ay moderate chance o menos ang kay gayunan nga mamahimo ning bagyo apan unsay epekto ani niya Sir Mark sa habagat? Ang kaning mao LPA, ma'am, so regardless mo bagyo siya all day, padayon niya ang ginahatak o ginapa-enhance ng habagat. And sa ito nakita sa next week, mas pabor na maapektuhan sa mga bunok ng awan, Luzon, apila dia Metro Manila, and diri po sa Visayas, kining Western Visayas ug ang Negros Island region. Pabor sa mga usog nga awan. Dili sa Central Visayas, wala ta kita o significant na ulan as of the moment. And expect pa ta karong weekend. Mula pa ning init nga panahon, ma'am. Okay. Salamat sa pagpasabot Sir Mark Gales. So good morning ninyo des Pag-asa Mactan. Right, ma'am. Maugat to si Sir Mark Gales nanukad sa Pag-asa Central Visayas Station nga anaan sa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily,
PJ Garcia mulls 2028 run for Capital's top office. Sa super balita sa Sunstar, bana misuway og pakamatay kay giingong giluiban. Sa The Freeman, city sacrifices education for garbage. Waste drains school funds. Sa Banat News, sa The Freeman, gipasangin lang na ay lain ang ginang, gisawayag sunog ang asawa, sikop. Sa Philippine Daily Inquirer, DOE bears potential sites of 7 nuclear power plants. Sa Philippine Star, Lacson seeks Senate probe on EDSA rehab. Sa Manila Bulletin, Palace says no leadership fund in 2027 budget. Ug sa Tempo, revenge rampage. ALS students stab schoolmates. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa atong pagbalik atong ipadangat ang mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na ko'y data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas ng mga balita karong buntaga kani Kongresista Pablo John PJ Garcia bukas sa posibilidad pagpapili isip gobernador sa probinsya sa Sugbo sa umaabot tuig 2028. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gikonsiderar ni kanhi Kongresista Pablo John Garcia ang pagdagan pagkagobernador sa probinsya sa Sugbo sa umaabot nga piniliay sa 2028. Kini mao giangko ni Garcia diha sa usa ka interview sa usa ka media personality nga The Not So Late Show with Jason Monteclar online show. Akong gi-consider ka ng possibility. No, imo nang gilili. Yeah. Nya
as you said, nagsige na kag pangonsulta. Giingong dili pa hinuon kini ang final nga desisyon. Hinuon giingong dili kini bag-o alang kaniya sanglit nakasuway na siya pagpapili sa samang posisyon ni adtong 2013. Subay sa unang impormasyon nga mitumaw gibutyag ni Garcia nga aduna na siya nasayran nga ang iyang igsuon nga si kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia kinsa nangulo sab sa One Cebu. Giingong lahi ang ituboy pagkagobernador sa umaabot nga piniliay. Una nang mitumaw ang pangan ni Akop Bisaya Party List Representative Sunny Lagon. Gipasabot ni Garcia nga ang managlahing baruganan og paglantaw sa politika sa iyang igsuon dili na bag-o sa mga pamilya sa Pilipinas. Kay numduman nga mibiya ang kongresista sa One Cebu tungod sa desisyon sa partido nga suportahan ang kandidato presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Garcia mi-resign kini isip Secretary General tungod sa disgusto sa kinsay suportahan sa presidential election sa partido. Iyang gidugang nga ang One Cebu dili na susama ka United sa miaging panahon. Sa kasamtangan, giangko ni Garcia nga lisod pildihon ang kasamtangang administrasyon kung ugaling dili maghiusa ang oposisyon sa umaabot nga piniliay. At this stage, I can say, no, I was also Secretary General of One Cebu. Karon, medyo it's not as united as before. Nanay mga kita nga cracks in the party One Cebu. Importante lang kung kinsay maka-unite niya ng oposisyon sa Kapitolyo karon. RV Veloso, CCTN News. Sa laing bahin naman daw City Health Office nakatala og menos nga gidaghanon sa mga batang nagpabakuna batok sa measles, rubella. Ilang gihingusgan ang kampanya pag-edukar sa mga ginikanan. Ang kasayuran ay hatod ni Mary Rose Sagarino. Nanawagan ang Mandawi City Health Office sa mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak batok sa tipdas o rubella. Kinihuman mo kabat lang sa 10% sa target nga populasyon ang nabakunahan sud sa 4 ka adlaw nga supplemental immunization campaign. Mato ni Dr. Debra Maria Katulong nga nabansay ang mga nurse, midwife, mga barangay health workers aron ipatuman ang kampanya subay sa mga giya sa Department of Health. Gihangyo ni Katulong ang mga ginikanan nga maminaw sa mga health worker ug eksperto sa panlawas imbis nga mosalig sa dili kumpirmadong impormasyon nga gipakatap sa social media. Malikayan sila sa sakit nga tipdas. Makinaot lang nga magkinabangay na ta this time because we don't want another round of tanang epidemic no nga sama sa atong nasulayan sa katong panahon sa COVID. So again, tanang pabakuna atong mga anak. Protektado karon hilsog sa umabot tungod sa ato ang gihatag nga bakuna. Naglibot karon ang mga vaccination team sa nagkalain-laing sitio ug purok sa 20 city ka barangay sa Mandawi aron mabakunahan ang mga batang nag-edad og 5 ka buwan hangtod sa kapin 2 ka tuig aron maprotektahan sila batok sa tipdas ug mga komplikasyon niini. Moabot sa 30,000 ang target nga mabakunahan nga mga bata sa Mandawi apan 3,000 pa ang nagpabakuna samtang moabot sa dulan sa 600 ka mga ginikanan ang nagdumili matag adlaw sa pagpabakuna sa ilang mga anak. Si Nix Aligado, coordinator sa National Immunization Program sa Mandawi City Health Office, miingon nga usa sa mga nagunang hinungdan mao ang vaccine hesitancy og dili mao nga impormasyon nga gipakatap sa social media. Matod ni Aligado nga adunay pipila ka bata nga adunay reaksyon human sa pagpabakuna apan normal ra kini. Yes, let's be factual lang. Naagi mga ni-report, no? Pero walay severe nga adverse event. Ang common ra nga nga actually nga ako na receive as coordinator sa immunization is katurang mga mild rashes nga localized ra, meaning nara sa area kung asa injection site o pain sa injection site. Ang uban pod mild fever which is 1 episode lang then for the next day. Gipasidanan usab ni Aligado nga mas dako ang risgo sa mga batang wala mabakunahi nga makasinati og mas grabe nga komplikasyon kung matakdan og tipdas, lakip na ang pneumonia ug encephalitis. Nagpadayon ang mga health workers sa paghatag og health education og pagtubag sa mga pangutana ug kabalaka sa mga ginikanan, ilabi na sa mga komunidad nga nagdumili sa pagpabakuna. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, inflation sa Central Visayas mihinay ngadto sa 8.7% nitong buwan sa Hulyo. Lakip sa mga factors sa giingong paghinay nga pagsaka sa presyo, mao ang lakat sa kahimtang sa panahon. Ang kasayuran ay hatod ni Gia Navarro.
Gitaho sa Philippine Statistics Authority 7 nga mihinay ang inflation o ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton sa Central Visayas ngadto sa 8.7% nitong 2026. Ni decelerate kon mikunhod ang iyang inflation rate gikan sa 10.1% nitong Hunyo ning tuiga. Matod sa PSA 7 nga pipila sa mga nagtukmod sa deceleration mao ang mga pagkaon ug non-alcoholic beverages, transportation ug mga sinina. Pipila usab sa mga hinungdan sa hinay nga inflation mao ang pagbarato sa petroleum products ug mga pagpanguwan sa miaging buwan. Inflation in transport is 14.7%, no? But to be specific, kung si gasoline lang mismo itong tanang is 29.5%. Kay nagpo naman sa driver sa deceleration ng pagkaon na paglantawan sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno nga nakaapekto sa inflation ang nimong ani sa mga mag-uuma bisan pa man sa mga pagpag-uwan. Apan dili ka kumpiyansahan na lang sa Department of Agriculture 7 ang mamahimong epekto sa pagpag-uma sa higayong matagamtaman ng El Nino karong katapusang quarter ning tuiga. Gibantayan usab sa DepDev 7 ang mamahimong demand sa agriculture products ilabi na karong holiday season taliwa sa hulga sa Huaw. Giklaro sab sa PSA 7 nga bisan pa man og hinay ang nimong pagsaka sa inflation, nagkaanam gihapon og kagamay ang purchasing value sa piso. Kasi ang ating purchasing power of peso is if you have 1 peso in 27, it's now worth 75 centavos. So if you have 100 pesos in 2018, last 2018, nganong June, 75 pesos. Ngayong July, 75 pesos per. Hinuon gipaning kamutan sa nagkadiang mga ahensya nga magpabiling available ang mga nagunang panginahanglanon taliwa sa mga hagit nga giatubang sa katilingban. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, siklista na angol human mapasok sa LTO patrol vehicle sa Barangay Sentro, siyudad sa Mandawi. Hinuon nagkasabot ra ang duha ka mga habig. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Garino. Sa CCTV footage sa Dan A. Soriano, makita ang sakyanan sa Land Transportation Office nga pa-right turn. Samtang ang duha ka siklista ang mibalhin og lane ug nasagiran sa usa ang laing bisikleta. Hinungdan nga ang usa ka siklista ang napasok sa sakyanan sa LTO 7. Nasamad ang siklista sa iyang dunggan ug nakaangkon og garal sa pipila ka bahin sa iyang kalawasan. Wala ra hinuon kini nagrabihan. Dali siyang gida sa tambalanan. Ang insidente nahitabo kagahapon sa hapon sa A. Soriano sa Barangay Sentro sa siyudad sa Mandawi. Matod ni LTO 7 Legal Officer Attorney Vincent Santiago nga ang maong intersection nagtugot sa mga sakyanan nga mo right turn anytime with care. Ang duha ka patrol vehicle sa LTO gikan nag-operasyon sa kadalanan ug paingon sa NVIS sa Barangay Subang Dako aron mohatod sa mga impounded nga sakyanan. Matud ni Attorney Santiago nga nagkauyon ra ang pamilya sa siklista ug LTO alang sa compromise agreement. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, Commander sa Visayas Command gihulipan sa katungdanan human miretiro sa serbisyo. Ang change of command gipangunuhan mismo sa bag-ong AFP Chief of Staff nga si General Antonio Nafarrete. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Bago na ang commander sa Visayas Command, manhulipin sa katungdanan si Lieutenant General Fernando Rieg nga miretiro na sam sa serbisyo kagahapon adlaw. Ang kasamtangan nga nihulip kang Rieg isip acting Viscom Commander mao si Major General Peter Burgunyo nga sakop sa PMA Maalab Class of 1993. Gihimo ang change of command sa Bundan Hall sa Visayas Command nga gipangunahan sa bagong AFP Chief of Staff nga si General Antonio Nafarrete, Philippine Army. Section 1, there were orders number 1978, the Quarters Armed Forces of the Philippines, dated 16th of August 2026. I hereby release my position as Commander, Visayas Command, Armed Forces of the Philippines, effective this date, and I sign into presence. I stand before you today with deep humility and a strong
thus placed in me to serve as acting commander of the Visayas Command. Si Rieg nahimong Visayas Command Commander gikan sa Abril 2024 hangtod sa Agosto 12, 2026 dinsulod sa kapinduha ka tuig nga nangulog gidayeg kini sa bagong AFP Chief of Staff tungod sa kadaghan sa mga accomplishment niini. Matud ni Nafarete ubos sa liderato ni Rieg nahimong lig-on ang Visayas Command nga giilang nga labing masarigan nga puwersa sa mga sundalo nga naghatag sa seguridad sa komunidad sa Visayas Region. Lieutenant General Fernando M. Reyes, your time as Commander of Visayas Command has been marked by steady leadership and results. Under your leadership, Viscom remained a strong and reliable force in the Visayas. Nahimong malampuson usab ang kasundaluhan sa Kabisayan sa ilahang kampanya batok Communist Terrorist Group nga mao'y angayan nga ipadayon sa bagong mihulip nini sa katungdanan. Giangko ni General Nafarete nga daghang hagit nga giatumang aga mga sugboanon sa milabay nga mga buwan sama sa natabong linog ug bagyo apan gamikan sa maong liderato sa Visayas Command nahatag nila ang ilang mandato nga mga pagtabang sa mga humanitarian assistance ug disaster response. Viscom sustained operations that contributed to the continued degradation of communist terrorist group capabilities across the Visayas. At the same time, the command strengthened its maritime security posture, enhanced joint interoperability, and improved its readiness for humanitarian assistance and disaster response. Mataligon ni sa Nafarete sa bagong acting commander sa Viscom nga mapadayon niini ang nahimo sa iyang hulipan sa katungdanan. Naana ang tanan nga mga resources sa Viscom aron makabot ang tinguha nga mahimong International Organization for Standardization kun ISO. Bisan naa pa sa temporary nga kapasidad ang katungdanan ni Burgunyo apan gipasalig niini nga mohimo siya sa iyang gisangon nga trabaho kaniya. Arnold Bustamante, CCTV News. Mga katong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs. Inyo katong nakita gahapon sa mga balita sa Sayre 47. Mo break sa ta ug sa atong pagbalik atong mga paghiskot-hiskot. Please stand by. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan ang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan ang ani. Ani o kita. Season 7. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan,
400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrink yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m.
Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon dinhilang sa CCTN Channel 47. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy karon sa atong paghisgot-hisgot atong unahon kining pagbukal na sa kawa sa politika bisan og 2026 pa karon. Pero 2026, 2027 mga almost ko na lang. More than a year before elections, no? Kay Agosto naman taron. Kamay na lang punto og panahon kanang hapit na sa eleksyon. Well, ang una nga ni itsa sa ihang baraha ug ni Diga sa posibilidad nga magpapili pagka-gobernador sa 2028 mao si kanhi 3rd District Congressman Pablo John P.J. Garcia kinsa naghunahuna nga basig mo papili o pagka-gobernador karong 2028 samtang nag-awhag usab og mga lakang sa kasamtangang administrasyon aron matud pa makatabang-tabang sa kalisod nga nasinati sa mga Sugbuanon. Si Congressman Pablo John Garcia niingon nga iyang gi-consider ang posibilidad nga magpapili pagka-gobernador karong 2028. Ang iyahang kandidatura migtumaw human usab ang reports nga nanggawas nga ang One Cebu, ang partido, lokal nga partido nga gipangluhan sing igsuon nga si iyang maguwang nga si kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia matud pa nagpili-pili na sag mga potensyal nga mga kandidato alang sa 2028 nga eleksyon pagka-gobernador. Dunay nanggawas nga reports nga si Gov Gwen matud pa gi-endorsar ang Ako Bisaya Party List Representative nga si Sunny Lagon pagka-gobernador usab apan wa pay statement si Gov Gwen kabahin niini. Ang kanhi magbabalaod nga si Congressman Pablo John Garcia mibutyag sa iyang mga planong politikanhon ug mga economic proposals atul sa interview nga gipahigayon sa vlogger nga si Jason Monteclar niadtong adlaw Miyerkules Agosto 12. Ang maong plano pagpapili pagka-gobernador dili bag-o alang kang Congressman Pablo John Garcia kay nagpapili kini niadtong tuig 2013 apan napildi sa iyang kaatbang nga si kanhi Gobernador Hilario Davide III. Si Gwen Garcia sa iyang bahin napildi usab sa pagpuno unta og lain pang termino sa milabay nga labing wahing piniliay ug ang nibuntog kaniya mao ang kasamtangang gobernadora nga si Pamela Baricuatro. So apa ang 2025 elections si Congressman Pablo John Garcia unang miduso sa iyahang sertipiko de kandidatura alang unta sa iyang katapusang termino isip kongresista sa Tercero Distrito ngayong gihuptan sa nanglabay katuigan sa iyahang pagduso sa iyahang kandidatura ni atong Oktubre 1 tuig 2024 apan sa katapusan nga adlaw sa filing iyahang gibawi ang iyahang Certificate of Candidacy ni atong Oktubre 8 ug mihulip kaniya ug nagpapili nga way kaatbang mao ang iyang kapikas nga si Karen Flores Garcia. Matud ni Pablo John Garcia nga dili siya maka-independently confirm sa reports nga ang iyang maguwang nga si Gwen Garcia nagplano nga murabag paboran gyud si Lagon pero dunay nanggawas nga reports. Matud ni Garcia dunay tawo nga matud pa diha atul sa diskusyon nga nabutyag o nasayran ang matud pa desisyon sa kanhi gobernador ug iyahang maguwang nga si Gwen. Wasad niya matud ni Pablo John Garcia wasad siya'y kumpirmasyon gikan mismo sa iyang maguwang nga si Gwen Garcia. Apan iyang giangkon nga kung dili siya ang pilion sa grupong One Cebu ug sa iyang kaugalingong pamilya, posibleng makaapekto sad ni sa iyang mga political prospect kung makadesisyon gyud siya sa hingpit nga magpapili.
Ingon siya nga tinuod, mapapili siya pagka-gobernador, makaapekto gyud ni siyang kandidatura tungod kay daghan usab ang mga gipanghisgutan nga mga kaalyado sa mga Garcia nga matud pa posible sang mokandidato pagka-gobernador ubos sa One Cebu nga slate for 2028. Naglakip kini nila ni Vice Gobernador Glenn Soco, tabogon Mayor Sigfred Dodong Duterte, ug mismo ang bana sa pag-umangkon ni Pablo John Garcia nga si kasamtangang kongresista sa 5th Distrito nga si Duke Frasco. Ang relationship ni PJ Garcia sa One Cebu na usab-usab sa milabayng mga tuig human siya ni resign isip Secretary General sa maong partido, human wa sila magkasinabot sa partido nga gipanguluhan siyang maguwang nga si Gwen Garcia kinsa ni suporta kang Ferdinand Marcos Jr. sa 2022 elections. Hinimduman kay kanimang gumpag 2022 si Gwen nag-unity team. So si Governor Gwen ato hingayunan ni suporta ni Bongbong Marcos ug ni Inday Sara. Pero si Congressman Pablo John Garcia established man ni siya daghang nakaibaw nga dili ni siya pabor sa mga Marcos, murag nakainumdum ko naghisgot siya nga iyahasang gipadayon ang baruganan siyang amahan nga si kanhi Gobernador Pabling Garcia. So pag 2022 nga election si Kong PJ wala ni siya nag BBM. Ang iyang gipili o gisuportahan pagka-presidente mao si Isko Moreno ug ang iyang vice presidente si Inday Sara. So niangkon siya nga ang One Cebu not as united as before, dili sama ka solid kaniadto. Matud ni PJ Garcia, ang kampanya sa oposisyon batok kang Pamela Barriquatro magdepende sab kaayo kung ang mga magkaribal nga politikanhong grupo magkasinabot nga mopadagan og usa ka common candidate og mopadangat usab og stratehiya nga dili sad kabintahaan. Matud ni Pablo John Garcia, importante matud pa kung kinsay maka-unite ang sa opposition sa Kapitolyo kay kung di pod magkahiusa maglisod sad sa pagbangga sa Kapitolyo, syempre kay incumbent Vice Governor Pamela Barriquatro. So siya mo'y una nga ni Digas Braha, posibleng magpapili apan duna say mga ngan nga nang gawas, posible sad ihasang pag-umangkon nga si Duke Frasco bana ni kanhi Tourism Secretary Cristina Frasco nga igsuon usab ni anak usab ni Governor Gwen Garcia. So medyo makaingon taon sa man abay mga nangliki dinhas pamilyang Garcia, pero niingon man sad si Kong PJ nga dili na bag-o tungod kay sa atoa sa Pilipinas namang gyud mga panahon nga bisan pag di politika di magkasinabot ang mga managsuon. So kana, pero usara ako ang nakit-an nga kanang ihang gi rumbo, no, kay murag gipangutana man gud siya kung ikay naa din ha or unsay mong masugyot nga angay buhaton. Kung ako say pangutan-on di say kumusulti, murag akong gitudluan si Pamela niya og buhaton ni Pamela di hayahay kay nindot paminaon murag iyang accomplishment. Pero usa siyang gihisgutan nga di na kuno kinahanglan nga maghuwat pa sa musunod nga eleksyon aron pagtagad ang mga financial pressures nga nagatubang sa mga matag panimalay. Iyang gitumbok nga ang gobernador si Barriquatro ug ang provincial board mahimo sad untang makamugna og mga lakang para makamenos usab sa mga presyo ug mga gasto sa mga tao sa mga Sugboanon imbes nga magsigilag-salig anang ayuda 20 ka kilo nga bugas, gasolina ug uban pa. Matud ni Pablo John Garcia, mahimo kayong maka-intervene ang gobernador sa laing mga pamaagi. Lagip siyang gisugyot maong pagpakunhod sa real property taxes nga gisagubang sa mga tao. So kining mga developments sa piniliay sa politika mao ni ang usa sa atanganan. Tinuod ba gyud kaha nga ang iyang maguwang nga si Governor Gwen Garcia mooy kanang di mo suporta niya ug tuan ni suporta sa laing tao nga di nila family member ug unya unsa man sa epekto ana sa family, unsa epekto ana sa kining pundok, unsa epekto sa ilang partido. But whatever it is, ato nang atangan ika 2028 aligre ni sa laing bahin
Nagsugod na sila diga-diga og kinsay posibleng moatbang ni Governor Pamela Baricuatro, pero si Governor Pamela Baricuatro lami kay pahiyom kagahapon kay minilyon ang nadawat gikan ni Ralph Recto para sa mga ayuda, para sa mga proyekto sa lalawigan sa Subo. Hala, tigi mo din na. O niya, hinaut lang unta nga ang mga mulampos, katong mga pilion, kanang tininood nga dunay tinguhang tarong alang sa lalawigan sa Subo. Samtang sa laing bahin, giimbestigar sa Dumanog. Ipaimbestigar ni Dumanog Mayor Efren Gungun Hika ang mga mikatap sa social media nga nangangkon nga dunay namatay nga bata human gibakunahan aning measles, rubella kanang sa tipdas ba. Unya duna pay matud pay mga hulga batok sa healthcare workers nga mao'y nagpahigayon sa pagpamakuna sa lungsod sa Dumanhog. Si Hika ni pahimangno nga silutan gyud o dunay silot nga ipatuman batok ni adtong mga nalambigit sa pagpakatap og dili tinuod nga kasayuran og pagpanghulga sa mga health workers. Matud ni Dumanhog Mayor Hika nga the circulating posts on Facebook that spread fake news and violent threats against our dedicated health workers from the Dumanhog Primary Care Facility have already reached my desk. Yang gimanduan ng kapulisan, ilhon ang mga nagpaluyo sa mga hulga o mga post o iyasang gitumbok nga yung giingon nga wa man kunoy namatay uy nga bata human na daw nakadawat og bakuna or human na bakunahan. Unya gusto lang niyang klarohon nga wa kunoy ingon ana dito sa Dumanhog og kining post nga nangangkon nga namatay ang bata tungod sa pagpabakuna sa tipdas is 100% false and malicious. Pero ay sad kay pagdali-dali mayor oy kay di biya sad ka competent health authority nga makaingon kag ako ning gi-examine unya ako gyud gisusi dito. Wa gyud ingon ana nga nahitabo dili masad kakaingon. Pero sakto sad na para nako ang punto sa mayor nga ayaw pud mo panghulga sa health workers oy naunsa gud in taon mo. Magpaturok man gay mo glutatayon bisag mapatato man gay mo unsa na ninyong gipang dulit ana inyong lawas niya kana noong bakuna nga gitunaan sa na dili na hinuon mo inyo am ng choice no. But to me mga bata man gud wa pa man na sila freedom to choose what is best for them. It's part of the responsibility of the parents. Kung di man gyud mo ganahan, well I think kinahanglan sa na ninyo nga you will be held responsible for whatever decisions you make as parents when it comes to the health of your children. Ang di lang na kung ganahan, kana bang mangumbinser mo without enough basis sa uban o niya, ipaagi pa gyud din yung post. Kaya kanang mo kag nay namatay, syempre ang ubang mga ginikanan makuyawan pud oy nya usab ya kay na ron nga di na mo basa. Igo lang mo amo basa pero di tiwasog basa. Basa ras ibabaw. O niya ikahuman, wa na context. So, kana no, doon na pa ko na yung mga nihulga nga ang mga health workers, tigbason, nga, gipang tawag pag demonyo, naunsa naman in town mo ug di good mo ganahan, ayaw good. Di man sad kinahanglan nga inyuhan ng kanang i-harm ang mga health workers din ha. Kay doon na sad ko na usa ka health worker dito sa Bituon Dumanhog, gihulga ko ng kutsilyo. So, kining maong measles rubella vaccination campaign, nagsugod ni August 10. So, 4 days ago, human usab kini formal nga gilusad sa Cebu Provincial Government ug sa Department of Health in Central Visayas kon DOH-7. Ang maong kampanya nagtarget sa mga bata nga nagpangidaron og 6 ka buwan ngadto sa 5 anyos. Ang maong pagpamakuna makatabang sa pagpanalipod sa mga bata batok sa measles and rubella nga makakos o delikadong makakos og serious complications. Si Hika niingon nga ang municipal government nagpatuman og strict medical protocols to ensure the safety and effectiveness of the immunization program. Ang Dumanhog Primary Care Facility sa usa ka pamahayag nga giliwatan kagahapon ni kundina sa bayolente nga mga pamaagi nga gibuhat sa mga mulupyo batok sa healthcare workers, lakip na ang pagpangharas ug matud pa pagpanghulga kay ilahang giila matud pa ang
katungod sa matag ginikanan nga mangutana, mopadayag sa ilang mga kabalaka, mangayog clarification regarding sa mga gibuhat sa health workers lakip na ang pagpamakuna apan walay bisan unsa nga kanabang dili pagkasinabot o kanang sukwahi nga mga panahom ug panglantaw maka-justify sa pagpanghulga pag kanabang inyo na lang noon sa di na lang namusud sa una ang kontra sa mga health workers iro ra gyud mugukod nila inig pamakuna nila karon lahi naman tao naman mao na resulta na sige pagkatap-an ang mga fake news na unsa naman ang taon mo kanang magmata sad in taon tao kanya herang dali kay ta mailad sa mga taong magpapili nato nya lipat-lipaton lang ta magpalipat sad ta maglibog gikod sa unsaon ako kanang tugkad murag di gyud matugkad kana no so ayaw mo ana kanang maghasol-hasol mo manghulga mo mga health workers kuan baya na kanang agents baya sad na sila of kanang persons in authority kasi sila bay gitahasan sa mga opisyales sa lungsod ug sa barangay mga government workers sad baya na nga nianha para mo serbisyo ninyo so karon ang gibuhat ni Mayor Gungun Hika iyan ang instruksyonan ang mga barangay tanod nga muuban sa mga health team sa pagpahigayon sa ilahang house-to-house vaccination activities. Giawhag sab sa mayor ang mga ginikanan nga i-verify gyud ang mga kasayuran sa dili pa mo pakatap o mo share og mga social media posts kabahin sa vaccination campaign o giawhag sab kadtong mga dunay pangutana nga mukonsulta sa mga doktor ug sa health workers alang sa tukma nga kasayuran. Doon na mo'y pangutana adtog doktor ay kanang naeskwela ay mo sige pangutana anang mga sweet to pas doktor ay mo pangutana diha sa Facebook nga ang nag-post or nag-share sad may medical background okay ra mo. So careful mo ana unya be very mindful. Ako pa ninyo mag-research mo tarong kay kung di pa ninyo matagaan ang inyong anak nga bakuna wa ta kabaw unsay epekto sa di pagpabakuna. Baya yun na katiaw-tiawan ang tipdas. Delikado sabihin nagpasagdan lang. So, kana, I hope lang no nga, ato sang kanang kalmahan lang, ug di mo ayaw good. I don't think, mamugos sa gapuson mo health workers para mabakunahan yung anak. Ug di sa tao na inaana, So, ari ka sa laing hisgutanan, kay gamay na lang tag-oras dito sa kauluhan, murag gitay-og sa 15 ka mga volcanic earthquakes ang Taal Volcano sa Batangas Province sa milabay nga 24 oras base sa datos sa PHIVOX karong adlaw. Ang ilahang bulletin nga giliwatan kagay ng buntag ni pakita nga ang mga volcanic earthquakes o mga linog dito sa Bulkang Taal giubanan usab sa tulo ka volcanic tremor episodes lasting between 2 and 120 minutes. Ang latest monitoring nagpakita og increase in seismic activity kung itandi sa milabay nga mga adlaw. So may impact ani mo kanang hisgot-hisgot man taong kaana nga kanang unsa may labot na mo nga naam na sa taal layo man di ka kaingon kay kuan bi ni atuan network kani inyo nakita ron Mindanao man unya ang taal to mas kauluhan. But if you pay attention daghan sad kaig mga tandog-tandog kanang mga lines mga fault line. Once matandog ng other parts din dako magposibilidad nga mulihok sad ang ubang areas mga silingan-silingan ug magkatay-katay. So amping lang o magmabinantayon ta sa kanunay. Samtang si Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro kagahapon gisinginlan niya ang China nga ng kuan bugat nga mga pasangil extortion and blackmail tungod sab sa ilang gihimo nga matud pa kapin usa ka gatos ka mga Pilipino dito sa China ilahang gi pangdakop ilahang gi pang verify karon sa Department of Foreign Affairs ang reports nga dunay kapin usa ka gatos ka mga Pilipino ang gipangdakop sa mga Chinese authorities. Iyang gitawag kini nga ug tinuod man iyang gitawag kini plain and simple extortion and blackmail. Gikondena ni Teodoro ang matud pa gibuhat sa China to interfere in the law enforcement process and the blatant blackmail against Filipinos. Kini iyang pamahayag is in reaction sa mga pamahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson
go jakon ni adtong Lunes nga matud pa ang mga Chinese immigration authorities ni dakop sa kapin o sa kagatos ka mga Philippine nationals tungod kay matud pa illegal silang nanarbaho og nagpuyo dito sa China. Siguro ni tubag sa pangutana sa Chinese Communist Party controlled Global Times on whether the Chinese government's action was in response to the frequent detention of Chinese nationals. Wala hinuoy gi-refer nga pagkasikop o pagkapriso by the Philippine government apan siguro niingon nga ang operasyon kabahin sa paningkamot sa China nga hugtan ang supervision sa foreigners nga illegal nga musud, manginabuhi og nanarbaho sa nasud ug matud paghimo ni nila in accordance with Chinese law. Pero tanawa sa ninyo unsa may gibuhat sa mga Pinoy sa inyong nasud ug namang gyud krimen hala sige. Pero kung baos ra sa ninyo kay daghag nga dakpan diri, kamo bayay nagpasiugda sa mga ubay-ubay nga mga kabuang dinhi ha, ang mga pogo, mga illegal gambling, mga scam, pag-sure mo dira. Yan inyo ha pang daog-daogo namong mga kwan, mga mangingisda ug mga coast guard. Wala tay oras to'y padangat ang giandam ni Tatay Dodong aning pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Sa daghang higayon, ako makadungog sa mga tao nga mingon. Lihok tao, kay tabangan ko ikaw. Sumapa nila, ang Ginoo kuno mo'y misulti nini. Apan sa akong bahin, lahi ang gisulti sa Ginoo. Ang Ginoo mingon, lihok tao, kay gitabangan ko na ikaw. Busa, way labing dako nga problema nga dili mahimong atubangon nato nga adunay pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Kay sa Juan 16:33 nagingon, gisulti ko kini kanyo aron makabaton kamo kalinaw, pinagi sa inyong pagkahiusa kanako. Pantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kadlok kay gidaog ko na ang kalibutan. Sato pa, nagpasabot kini nga humana nadaog na ni Jesus ang kalibutan. Busa kita gawas nuna. Samtang sa Hebreo 13:5 nga sa 6 nangingon, ayaw igog ba ang salapi? Igo na ang anak kaninyo. Kay nagingon ang Diyos, dili ko gayon kamo biyaan ni talikdan. Busa magmaisugon kita o mingon, mo'y katabang ko ang Ginoo. Dili ako mahadlok kay unsa bay mahimo sa tao kanako. Ang sekreto alang sa malampuson nga badagayaon nga kinabuhi mo ang pagsunod sa mga sugo sa Ginoo. Kay kung mo kini ang imong tinguhaon sa kinabuhi, sayon kabuton ang kalampusan kay dili ka pasagdan sa Ginoo. Mga igsoon mao kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nangito naman, nasayod kami nga sa kanunay, naguban ka kanamo o naghatag sa imong panalangin. Salamat sa imong gugma, naway sukod. Salamat sa makanunayon mong pagbubo sa imong grasya o kaluoy. Amen. Mga samahan sa anak, Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos tong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tavar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne, sa newsroom, Sir Rodel, Sir Raymond, ug diri sa studio, si Ferdy. Salamat sa iyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Magkita tayo balik sa Lunes pohon sa itong programang Hello Cebu. Mayong buntag Pinoy. God bless us all.